Dear IFM, kumusta kayo mga idol? Sana lahat kayo nasa mabubuting kalagayan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang ni Risa. Sobrang idol ko ang programang ito. Nakakahanga ang lahat ng mga gumaganap na dramatista at mga writers sa bawat kwentong napapakinggan ko. Kaya nga eto, naengganyo na rin akong magbahagi ng kwento ko. Simple lang naman ang akong tao. Simple lang din naman ang pangarap ko. Ang makapagtapos sa pag-aaral para maiahon ko sa hirap ang mga magulang ko. Pagpapasada ng jeep ang trabaho ng tatay ko, habang factory worker ang nanay ko. Kahit ganoon, hirap pa rin kami sa buhay. Kaya sabi ko noon, kahit anong mangyari, gagawa ako ng paraan para mapabuti ang mga buhay namin. At sisimulan ko yon sa pagtatapos sa pag-aaral. Ay, salamat. Natapos din ako sa pag-ayos ng mga gamit. Oh, Ano po ito, ate? toiletries, shampoo, toothbrush, toothpaste, conditioner, sabon. Binila na rin kita ng napkin, baka kailangan mo eh. Ayun, merong Shield Bath Soap. Ito kasi ang parati kong ginagamit. Dahil may 24-hour germ protection, galit sa sakit, may malasakit. Tapos, recommended pa ng Philippine Nurses Association. Sapat na siguro yan sa isang buwan, no? Sa susunod na buwan, ikaw nang bahala sa sarili mo ha. Sinananay daw ang bahala sa allowance mo. Kaya doon mo na lang kunin ang mga personal na kailangan mo. Basta kami ni Jobert, tuition fee at mga kailangan mo sa school. Sige po, ate. Bukas, mag-enroll ka na. Kunin mo sa akin yung tuition fee mo bago ka umalis. Sigurado ka na ba dyan sa course na kukunin mo? Opo, ate. Siguraduhin mo lang ha. Dahil ayoko na kung kailan kalagitnaan ng SEM, saka ka mag-shift. Kapag ginawa mo yun, bahala ka na talaga sa buhay mo. At isa pa, pag nag-aaral ka, aral lang ang focus ha. Bawal ang lalaki. Dahil kung lalandi ka lang din naman, abay, tigil na natin to. Hindi po, ate. Wala pa po sa isip ko yung mga ganyang bagay eh. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige na. Matutulog na ako. Magpahinga ka na rin. Ay teka, munti ko makalimutan. Bago ka pala umalis, maglinis ka muna ng bahay ha. Po? Alangan namang mag-aaral ka lang dito. Aba syempre kailangan mo din pagtrabahuan yung kinikita mo dito. Wala nang libre ngayon. Ni Risa, lahat ng bagay dapat mong bayaran. Ano po pang gagawin ko? Maglilinis ka ng bahay. Maglalaba ng damit. Sa pagluluto, ako na bahala dun. Hindi kumakain si Jobert kapag ibang nagluluto. Ganun lang kasimple. At wag mo tong sasabihin kina nanay dahil malalagot ka talaga sa akin. Opo, ate. Sige na, matutulog na ako. Ikaw na bahala dito ha. Disyocho pa lang ako nung umalis sa bahay si Ate Sanya. Sinabi niya na magtatrabaho na lang daw siya para kumita ng pera. Hanggang sa nalaman na lang namin na meron siyang mayamang boyfriend at nagpakasal sila. Hindi na tumutol si nanay dahil nakita naman nilang maganda ang buhay ni ate sa poder ni Kuya Jobert. Pagka-graduate ko ng high school, tinupad naman ni ate ang ipinangako niya sa akin. Sa isang state university ako pumasok at kumuha ng business course. At tulad ng napag-usapan, kinaati ako tumira habang nag-aaral. Hello po, Nay? Hello anak, kamusta ka na dyan? Nakapag-ayos ka na ba ng mga gamit mo? Opo, Nay. Katatapos ko lang po halos eh. Maliligo pa lang po ako tapos magpapahinga na po. Mabuti naman. Nakapag-usap na ba kayo ng ate mo? Opo. Kamusta naman siya? Ayos lang naman po. Ang bait nga po eh. Himala. Binilhan niya po ako ng mga kailangan ko. Ay talaga? Mabuti naman kung ganon. Dahil sa parati na kayong magkasama ngayon, hindi malabong magkakasundo na kayong dalawa. Sana nga po, Nay. Kung ano ang kailangan mo, sasabihin mo sa amin ng tatay mo, ha? Ayokong mahihirapan ka dyan. Hindi naman pwedeng lahat na lang iyaasa natin sa ate mo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Magtitipid po ako dito. Kayo po, Nay, bakit hindi pa po kayo nagpapahinga? Hinihintay ko pa ang tatay mo na makauwi.
Hindi pa po siya nakakauwi? Ay, si tatay talaga. Nangihinayang na naman sa kikitain. Hayaan mo na. Mas nagsisipag yun dahil may college na siyang anak. Siyempre, mas malaki na ang kailangan mo ngayon. Saka, patatoon lang naman. Makakahinga na tayong lahat. Kaya pagbubutihan mo, ha? Magpapakabait ka dyan sa ate mo. Naku, wag na wag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo dyan, ha? Opo, Nay. Kahit na mukhang yaya na nila ako dito. Ano ka mo, anak? Ang sabi ko po, magpahinga na po kayo. Gabi na. Mamaya na lang pagka-uwi ng tatay mo. Ikaw mo magpahinga na dyan. Dahil marami ka pang gagawin bukas, ha? Sige po, Nay. Bye-bye po. Sige, bye-bye. Ay, kaya ko to. 4 na taon lang naman ang titiisin ko eh. Para sa pangarap at kinananay, kakayanin ko. Noon pa lang, wala na talagang amor si Ate Sanya sa akin. Anong dahilan? Hindi ko rin alam. Pero wala lang naman sa akin yon. Tanggap ko na kahit anong gawin ko, hindi talaga kami magkakasundo. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Ate Sanya. Naglilinis at nagluluto habang pumasok sa school. At pagka-uwi, magluluto naman ako para sa hapunan. Hindi ko kailanman sinabi yon kay Mama dahil ayoko namang lumabas akong sumbongera. Kaya imbes na magreklamo, sumunod na lang ako sa lahat ng utos nila. Oh, eto na, Bax. Uy, ba't ang dami namang in-order mong pagkain sa akin? Magkano lahat to? Ay, sus! Hindi ba pwedeng mag-thank you ka na lang? Salamat. Pero nakakahiya na sa'yo eh. Nakakailang libre ka na kaya sa akin. Hoy, loka-loka! That's what friends are for, no? At isa pa, tinulungan mo naman ako sa mga assignments ko eh. So, carry bells. Ang yaman mo talaga, bakla. Pwede bang pakup-kup na lang ako? Hoy, hindi pwede, no? Ako lang dapat ang prinsesa sa bahay namin. Sa bagay, prinsesa ka rin naman pala sa inyo. Princess Sarah. Wow, salamat ha. Ito naman, char lang yun, no? Pinapatawa lang kita. Saka, totoo naman kasi aminin mo, ginagawa kang alila sa bahay ninyo. Bayad ko naman kasi yun sa pagpapaaral nila sa akin. Hoy, talaga ba? Di ba dapat hindi babayaran yun? Kasi una, sila naman ang unang nag-offer sa'yo. Pangalawa, hello, kapatid ka, no? May choice ba ako? Tsaka, 4 na taon lang naman titiisin ko eh. Makapagtapos na ako sa pag-aaral, okay na ako. Pero sa ngayon, wala akong ibang magagawa kundi sundin ang mga gusto nila. Sa bagay. Pero kung ako yan, ay day. Nako, baka majombag ko sila sa ginagawa sa aking pang-aalipin. Okay lang, ano ka ba? Paano kapag umabot na sa ganun? Bahala na. Ay, kaloka ka, Bax. Martyr ang peg, Cinderella. Para sa pangarap? Oo. Para sa diploma? Sige lang. Temporary lang naman tong mga pinagdadaanan ko eh. Iniisip ko na lang na ganun talaga kapag may paparating na blessings. Papahirapan ka muna. Para kapag dumating na ang blessings na yon, papahalagahan mo. Kasi ang dami mo munang pinagdaanan bago mo makuha yun eh. Ay, Betsicles ko yung sinasabi mo, ha? Ang lakas makabida sa mga telesterya. Ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo dahil baka ito ang unang huling kain ko ngayong araw. Wala na namang pagkain. Hindi ba sila marunong magtira para sa iba? Hindi lang naman sila ang nakatira dito eh. Ate, wala na pong pagkain? May nakikita ka ba? Wala, di ba? Ate, nagugutom na po ko eh. May pera po ba kayo dyan? Bibili lang po sana ako ng pagkain sa labas. Aba, libre na nga pag-aaral mo at tirahan mo pati pagkain sa akin pa rin?
Wala po akong pambili ng pagkain, ate. Di ba pinadalahan ka nila mama? O nasa na yun? May binili po kasi akong materials para sa project ko. Wala na pong natira sa akin eh. Actually, inilibre na nga lang po ako ng kaibigan ko sa lunch namin para lang po makakain ako. Sorry po, naubos na po kasi yung pera ko eh. Pamasahin na lang po yung mga yun. So kasalanan kung wala kang pera. Pero pwede po ba ako magbukas na ng mga sardinas o mga kahit anong dilata dyan, ate? At saka magsaing ng kanin? Gagalawin mo pa yung mga dilata dyan. Magbiskwit ka na lang. Gabi na rin naman. Pero ate, mag-aaral pa po ako eh. Wala pong papasok sa utak ko kapag gutom ako. Ay, hindi ko na problema yun. Gumawa ka ng paraan para makakain ka. Bahala ka sa buhay mo. Parang magbubukas na ng dilate. Paano kaya to? Nagugutom na ako. Sandali nga. O, Bax, bakit? Bax, pasensya ka na ha. Pero pwede ba akong makahiram sa'yo? Naubos na kasi yung pera ko eh. Walang pagkain dito, nagugutom na ako. Oh, ba't hindi ka humingi sa ate mo? Ay, alam mo naman kung bakit, diba? Ay, oo nga pala, siyang tunay. Sige na, pasalamat ka, matipid akong girly. Tara na dito sa bahay, bilisan mo, nagluto si mama ng nilagang baka. Dito ka na kumain. Ay, salamat, Box. Salamat talaga. Papunta na ako dyan, ha? Okay na, babuas. Thank you, bye. Ay, thank you, Lord. Thank you po talaga. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit habang tumatagal, pasama ng pasama ang trato sa akin ni ate. Parati niya akong pinagdadamutan sa lahat ng bagay. Kaya pasalamat na lang ako dahil nandiyan ang kaibigan kong si Alvin. Dahil kung wala siya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Masakit para sa akin na mismong kapatid ko pa ang gumagawa sa akin nito. Tiniis ko lahat ang pagsusungit at pag-aalila sa akin ni Ate Sanya. Kasi naisip ko, pinag-aaral naman nila ako. At isa pa, ilang taon lang naman ako magtitiis. Kaya yun na lang ang ginawa ko. Lahat gagawin ko. Matupad ko lang ang mga pangarap ko. Ay, sa wakas natapos din. Makakapagpahinga na rin. Anong pahinga ka dyan? Magbabalat ka pa ng mga patatas pag uwi mo, Princess Sarah. Baliw. Tapos magbubunot ka pa ng sahig. Oo nga pala. Pakintabing ko daw yung sahig sa terrace. Diyos me, paano ko naman gagawin yun? Loka-loka. Star Wax lang ang katapat niyan, no? Yun ang gamitin mo. Siguradong kintab ay to the max. Nax, may alam ka pala sa mga gawaing bahay, no? Naman! Dapat para tayong sina Snow White at Cinderella, hindi tamad na prinsesa. May alam sa buhay, ganern. Pero Bax, oy, sigurado ka bang kaya mo pa? Aba, 3 taon ka ng ganyan na. Working student, estudyante sa umaga, katulong sa gabi. Buti sana kung totoong trabaho yan, kapatid mo yon. 3 taon na akong nakapagtiis. Ano pa naman yung 1 taon pa, di ba? Pero palala ng palala ang kasamaan ng sisterette mo, no? Buti nga hindi nakita ng nanay mo yung bukol dyan sa ulo mo nung pinalo ka niya ng kaldero. Maliit lang naman kasi. Yung tinulak ka niya sa sahig dahil lang sa binangga mo siya at nasugatan niyang tuhod mo dahil sa bubog. Huwag mong sabihin maliit lang yon, gaga. Malayo naman yun sa bituka. Malayo sa bituka? Ay, nako. Kaloka, sa bagay, kahit yung mga sampal niya sa'yo ng malalakas na halos pumutok ang bibig mo dahil lang sa kinain mo yung tinira niya para sa asawa niya, malayo pa naman yun sa bituka, diba? Naalog lang ng konti ang utak mo, kaya ka siguro ganyan mag-isip. At talaga naaalala mo lahat yun, no? Naman, hello, ako lang ang nakakaalam ng ginagawa sa'yo ng ate mo at ng asawa niya, no?
Sabihin mo na kasi sa nanay mo. Bakit ba? At saka para saan pa? Para magkagulo? Kailangan ko makapagtapos sa pag-aaral. Kapag sinabi ko yun, edi mapuputol ang sustento nila sa akin. Sino magiging kawawa sa bandang huli? Edi ako rin. Ay, oo na. Para sa pangarap, Keme. Ay nako, sana all ganyan kahaba ang pasensya. Nakauwi rin. Magpapahinga lang ako saglit. Siya ako magre-review. Mabuti naman at nakauwi ka na. Laban mo tong polo ko. Kailangan ko yan bukas. Kaya dapat siguraduhin mo na tuyo at planchado yan ha. At saka isama mo na rin tong pantalon ko. Kuya. May exam pa kasi ako Kailangan ko mag-aral. Sino nagsabi sa'yo may pakialam ako? Gawin mo na lang ang pinag-uutos ko. Wala ka na po bang ibang damit? Kailangan ba talaga yun ang suotin mo bukas? Ba't talagang sumasagot ka pa ha? Lalaban mo ba to o sasaktan kita? Gusto mo bang isumbong muna kita kay Sanya para mapasunod ka? Ang kapal na mukha mong sumuway sa akin? Bakit hindi ikaw ang maglaban yan? Gamitin mo kaya yung katawan mo para kumilos naman dito sa bahay. Palagi na lang ako. Hindi niyo ako katulong dito. Ba't talagang naghahanap ka ng sakit na katawan no? Halika nga dito! Aray ko kuya! Halika dito! Teka, ano ba nasasaktan ako? Hoy! Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan! Nandito ka sa pamamahay ko kaya ikaw ang sumunod! Ano nangyayari dito? Yan kasi! Ayaw niyang laban ang damit ko! Kaya siya daw gusto na niyang matulog! Totoo ba yun, Nerissa? Ate, hindi po yun ganun na sinabi ko Oo, ano? Ako pa ang gagawin mo sinungaling ngayon, ha? Sige na Han, ako nang bahala dito. Pumasok ka na sa loob. Maayos ka ha? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Simpleng paglalaba lang? Hindi mo pa magawa? Anong katamaran yan? Hindi naman sa ganun ate. May kailangan lang kasi ako. Huwag ka nang sumagot. Nandito ka sa poder ko, kaya susunod ka sa lahat ng gusto ko. Ako ang nagpapaaral sa'yo, kaya yan ang kabayaran nun. Pagsisilbihan mo ang pamilya ko. Kapag ako may narinig pang reklamo sa'yo, malilintikan ka talaga sa akin. Lumala ng lumala ang sitwasyon ko sa bahay na yon. Nasasampal, nababatukan, minumura. Literal na hindi kapatid ang tingin sa akin ni Ate Sonia. Pero ni minsan, hindi ako nagsumbong kina Ma'am dahil ayoko mag-alala pa sila sa akin. Kaya pinilit kong kalimutan lahat at pagbutihin pa kung ano ang ginagawa ko. Ano kaya magandang suotin? Itong black? Kung mag-dress naman kaya ako ngayon para maiba? Hindi. T-shirt na lang ako ulit. Tapos pantalon, mas komportable. Ay, Diyos ko po! Uy, Jobert naman, anong ginagawa mo dito? May itatanong sana kasi ako sa'yo. Pwede lumabas ka na sa kwarto ko? Nakatapis na ako ng tuwalya At saka pwede ho ba? Kumatok naman po kayo. Huwag kayo basta-basta papasok sa kwarto ng iba. Bakit? Ano namang masama doon? Pamilya naman tayo dito, di ba? Kahit na! Lumabas ka na nga! Kung ayaw mo, isusumbong kita kay ate. Sus, parang nakikipag-usap lang ako sa'yo eh. Ang kinis mo pala, no? Bagay sa'yo magsuot ng mga damit na medyo labas ang balat. Siguradong marami ang nagkakagusto sa'yo, no? Lumabas ka na! Di ba bayaran na naman ng tuition fee? Alam mo, may pera na ako dito sa akin. Pero parang may gusto mo na akong ipagawa sa'yo bago ko yun ibigay. Simple lang naman eh. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Sige na. Paamoy lang. Pahawak na rin. Pero kung ayaw mo kung humawak, pwede namang ikaw. Gusto mo? Bastos! Palaban ka rin, no? Magkapatid nga kayo ni Sanya. Pero hindi tulad niya. Sariwang-sariwa ka pa. Mabango.
Malampot. Masarap. Manyak! Lumabas ka! Huwag ka lalapit sa akin! Labas! Sabi na lumabas ka eh! Sige lang, batuhin mo lang ako ng unan. Pag naubusan ka na ng ibabato sa akin, ikaw naman ang ibabato ko sa kama. Lumabas ka! Tulong! Ano? Wala ka na mabato? Nandito na ako. Huwag ka nang lumaban. Magugustuhan mo din to. Mabilis lang to. Ano ba? Bitawan mo ako! Tulong! Ate! Ate Sanya! Lumayo ka sa akin! Tulong! Lumayo ka! Nerissa! Lumabas ka dyan ngayon din, Nerissa! Ate. Ang kapal ng mukha mo. Pinatira na nga kita dito sa pamamahay ko. Tapos, ito lang ang igaganti mo sa akin? Aagawan mo pa ako ng asawa? Napakalandi mo naman. Hindi yan totoo, ate. Ako ang muntik na niyang pagsamantalahan. Kung hindi kanya narinig na dumating, hindi niya ako titigilan. Sinungaling! Imposible ang sinasabi mo. At isa pa, siya ang mismong nagsumbong sa akin. Pinuntahan mo daw siya sa kwarto niya nang nakatapis ka lang ng tuwalya. Siya ang pumunta sa kwarto ko. Hindi ako. Ako na nga itong naargabyado. Ako pa ang masama ngayon. Kapatid kita, ate. Dapat ako ang kinakampihan mo. At bakit kita kakampihan, Aber? Inakit mo nga ang asawa ko eh. At talagang naniniwala ka dyan sa asawa mo? Mas pinaniniwalaan mo pa kaysa sa kadugo mo? May puso ka pa ba? Talagang ako pang masama dito ngayon. Bakit? Sino bang nagpapaaral sa'yo ngayon? Hindi ba ako? Saan ka nakatira? Di ba dito sa pamamahay ko? Ako ang bumubuhay sa'yo ngayon. Ito na ba yung bumubuhay para sa'yo? Hindi! Unti-unti mo akong pinapatay. Sana hindi ka na lang nagpusang loob na magpaaral sa akin kung hindi mo naman kayang panindigan. Kapatid mo ko, hindi kung sino lang. Wala ka nang magagawa, Nerissa. Sa ayaw at sa gusto mo, utang mo na sa akin ngayon ang buhay mo. Hindi ako papayag dahil buhay ko to. Ako ang nagmamay-ari ng buhay ko. At kahit kailan, hindi na ako magiging sunod-sunuran sa'yo o dyan sa manyakas mga asawa. O ano? Anong gagawin mo ngayon? May pera ka na ba? Sino magpapaaral sa'yo? Sina nanay? Sila nga walang makain. Pag-aralin ka pa? Ako na lang ang nag-iisang paraan mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo, Nerissa. Kaya wala kang magagawa kung hindi manatili dito at ayusin niyang ugali mo. Hindi na balik hindi ako makapagtapos sa pag-aaral o magutom. Huwag ko lang kayong makasama. Sagad na ako, ate. Wala na akong mabibigay na kahit ano dahil ubos na ako. Wala na akong pakialam. Basta kang importante. Makaalis ako sa impyernong bahay na to. Mabuti na lang at mabilis kong natawagan noon si Alvin. Sinundo niya ako sa may sakayan ng tricycle. Pagkarating namin sa bahay nila, dito ko na agad tinawagan si Mama para sa wakas, masabi ko na ang lahat ng ginagawang kasamaan sa akin ni Ate Sonia at ng asawa niya. Uy, grabe naman pala yung kapatid mo. Sigurado ka bang kadugo mo yon?
base sa mga kwento mo, parang hindi naman. Ganun na ba talaga siya dati? Hindi naman eh. Saka sa tita namin siya lumaki. Wala kasing anak yung kaya si ate na lang ginawang anak. Pinag-aaral naman siya pero siya naman yung umayaw. Hanggang elementary lang yung natapos niya tapos nagtrabaho na siya. Knows ko na kung bakit siya ganun na sa'yo. Inggit match lang yon. Bakit naman siya maiinggit sa akin? Siguro dahil nakikita niyang hindi malabong matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. At kapag nangyari yon, malalagpasan mo na siya. Kaya sa pagmamalupit niya dinadaan ang selos niya sa'yo. Wala naman siyang dapat pagselosan kung tama ang iniisip mo. Kasi magkapatid kami. Dapat walang kompetisyon sa pagitan naming dalawa. Tsaka, pinag-aaral naman siya dati, ayaw naman niya. Hindi din naman kasi maiiwasan yon sa mga magkakapatid, no? Oo nga eh. Bakit kaya ganun, no? Wala naman akong ginagawa sa kanya pero ako yung pinagmamalupitan niya. Lahat naman ginawa ko para sa pamilya niya. Halos nga mawalan na ako ng balat sa mga kamay eh. Malaban ko lang yung mga damit nila. Ginagawa ko ang lahat ng yun para makapagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Uy, pero Bax, bakit kaya hindi tayo dumiretso sa pulis? Buti ka nang pinagsamantalahan ng manyakis na yun, no? Hindi naman natuloy eh. Tsaka ayoko ng gulo. Hayaan ko na lang sila nanay ang bahala sa kanila. So chinika mo na ba? Ay salamat naman. Ang tagal ko nang sinasabi yan sa'yo. Ngayon mo lang ginawa. Alam mo kasi Bax, may mga bagay na hindi mo kailangan tiisin. Sinubukan ko naman makisama pero wala eh. Lahat ginawa ko. Pero ganito pa rin ang inabot ko. Ako nang magbubukas ng pinto. Ay, nandito ba si Nerissa? Opo. Pasok po kayo. Nay? Diyos ko, Nerissa! Anak, ano ka ba namang bata ka? Bakit hindi ka nagsabi sa akin ha? E di sana naprotektahan kita doon sa hayop na yun. Ayoko na po kasi madagdagan pa ang mga iniisip niyo ni tatay na eh. Kahit na anak, sana nagsasabi ka pa rin. Kahit ate mo pa yun, may karapatan kang lumaban. Diyos ko naman anak, 3 taon na kung walang alam sa ginagawa nila sa'yo. Kaya naman pala halos ayaw mong dinadalaw kita dahil ayaw mong makita ko ang kalagayan mo. Sorry po. Sorry po. Payakap na ako. Anak, huwag ka mag-alala ha. Nandito ako. Hindi namin palalampasin ng tatay mo ang ginawa nila sa'yo. Wala akong pakialam kung anak ko si Sanya. Basta hindi ako papayag na maargabyado ka ng ganito. Kami ang bahala sa'yo ha. Babawi kami sa'yo anak. Pagbabayaran nila to. Dahil sa hiling ko, hindi na kami nagsampa ng kaso kay Kuya Jobert. Pumunta noon sa bahay sina ate para humingi ng tawad. Pero hindi ko yun binigay sa kanya. Alam kong masamang magtanim ng galit, pero sa pagkakataong ito, may karapatan naman ako, di ba? 4th year college na ako nung mangyari yon. Kaya sina nanay na ang gumawa ng paraan para matapos ko lang ang nasimulan ko. Sa ngayon, nagtatrabaho na ako sa isang pribadong kumpanya sa Pasay. At hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaayos ni Ate Sonia. Hindi ko alam kung kailan, pero masasabi ko na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin ako handa magpatawad. Hanggang dito na lang, Nerissa.